10 bagay tungkol sa ligtas na pagmamaneho. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang 10 mga mahahalagang bagay tungkol sa ligtas na pagmamaneho. Mahalagang alam ito ng mga gumagamit ng mga sasakyan sa pangpubliko at sa pangpribadong transportasyon dahil ang mga bagay na ito ay matuturuan ng isang motorista na maging responsable at maingat sa kanilang pagmamaneho. At para makaiwas na din sa pagkakaroon ng mga aksidente. So ano-ano nga ba ang 10 mahalagang bagay na ito? Number 1, ang driver ng isang sasakyan ay dapat palaging magmaneho sa gawing kanan maliban na lang kapag nag-overtake ito sa isa pang sasakyan na nagpapatuloy sa parehong direksyon. Sa pag-overtake, dapat dumaan ang isang motorista sa isang ligtas na distansya mula sa kaliwa nito pabalik sa kanan pagkatapos mag-overtake. Pero kung ang isang motorista ay nasa loob ng isang residential district na mayroong 2 o higit pang linya ng kalsada, pinapayagan na din ang isang motorista na mag-overtake sa gawing kanan nito sa ligtas din na distansya. Ayon sa Republic Act 4136, Section 39. Sa isang highway na may 2 o higit pang mga lane para sa paggalaw ng trapiko sa iisang direksyon, ang mga mabagal na pag-usad ng mga motorista ay dapat mag-drive ng kanilang sasakyan sa gawing kanan. Habang ang driver naman ng mabibilis na sasakyan tulad ng mga pang-emergency ay dapat nasa kaliwa, ngunit sa mga hindi pang-emergency na sasakyan, dapat silang gumawi sa kanan upang magbigay daan sa sasakyang pang-emergency. Number 2, ang pagkakaroon ng magandang asal tulad ng pagiging makatao at magalang na motorista ay kailangan din na maobserbahan at gawin, tulad ng pagbibigay ng daan sa mga pang-emergency na mga sasakyan gaya ng mga sumusunod. Ambulansya. Mahalagang bigyan ng maluwag na daan ang ambulansya kung ito ay pupunta sa isang aksidente, at kung ito ay maghahatid ng pasyente sa ospital, dahil mahalagang hindi mahadlangan ang daanan ng isang ambulansya upang makapunta agad ito sa lugar kung saan naganap ang aksidente, at ganun din naman sa paghahatid ng pasyente sa ospital. Next is, ang isang sasakyang may sakay na doktor na tinawagan para puntahan ang isang nangangailangan ng kanyang serbisyo sa panggagamot. Next is, ang mga sasakyan na ginagamit ng mga sundalo at pulis na opisyal na ginagamit sa pagsiserbisyo at sa panahon din ng mga kaguluhan tulad ng pagtugi sa isang kriminal at pagresponde sa pinangyarihan ng krimen. And lastly, is ang fire truck. Mahalagang bigyan ng maluwag na daanan ang fire truck na papunta sa isang insidente upang mabilis itong makarating sa lugar na nasusunog upang mabilis maapula ang apoy. Number 3, dapat alam ng isang motorista ang mga lugar na hindi niya dapat i-park ang kanyang sasakyan, at ito na nga ay ang mga sumusunod. Una, iwasan ang mag-park ng mga sasakyan sa mga intersection na bahagi ng kalsada. Pangalawa, huwag mag-park sa mga lugar na tawiran ng tao. Pangatlo, iwasan ang mag-park sa mga lugar na malapit sa mga fire hydrant. Pang-apat, huwag mag-park ng sasakyan sa harapan ng mga private driveway. Panglima, huwag mag-park sa mga lugar na mayroon ng nauna na nag-park ng sasakyan. Ito ay tinatawag na double parking. Pang-anim, sa mga daanan ng tao na tinatawag na sidewalks. Pang-pito, iwasan din mag-park ng sasakyan sa mga footbridge. And last, huwag mag-park ng mga sasakyan sa lahat ng mga lugar na may mga signage na may nakalagay na no parking. Number 4, kung nagdadalawang isip na mag-overtake, mas mabuti na huwag na lang mag-overtake. Ngunit kung nais mag-overtake ng isang driver, dapat malaman niya ang mga sumusunod. Una, kailangan meron signal intention na nagpapahiwatig na nais niyang mag-overtake. Pangalawa, dapat malinaw at walang kasalubong ang linya na kanyang papasukan upang maging ligtas ang pag-overtake. Pangatlo, gaya ng nasabi na natin kanina, dapat dumistansya ng maayos kapag mag-overtake upang makaiwas sa mga posibleng aksidente. Number 5 is ang tinatawag na bus stop rule. Ang bus stop ay isang lugar kung saan naghihintay ang mga pasahero upang makasakay at makababa. Sa bus stop rule, meron 3 bagay na dapat tandaan. Sa isang bus stop, ang mga bus ay maayos na nakapila ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Pangalawa, ang unang bus ay pumupunta sa center ng mga nakapilang bus sa bus stop zone upang magpuno ng pasahero sa loob lamang ng 3 minuto. At pangatlo, ang anumang bus ay may option na umalis sa lugar anumang oras o lampasan ang hintuan ng bus, pero dapat ay walang pagdodoble sa anumang point ng bus stop zone. Number 6, ito naman ang mga panuntunan upang maiwasan ang pagsikip ng trapiko. Una, panatilihing bukas ang magkasalungat na mga lane at intersection sa mabigat, mabagal na pag-usad ng trapiko.
Pangalawa, iwasan ang mag-overtake sa mga ganitong sitwasyon. Pangatlo, sa mga makipot na daan tulad ng mga ginagawang kalsada, dapat magsaliitang magsama ang mga sasakyan. Ito ay para maiwasang bumagal ng husto ang pag-usad ng trapiko. Number 7, observe the traffic management measures. Ang mga traffic management measure ay madalas ma-observe sa mga daanan ng mga sasakyan, gaya ng bus yellow lane, stop segregation scheme, truck ban, counterflow reversible lane, one-way, carpool, odd-even scheme, and restraints on turning, and etc. Ang mga traffic management measures na ito ay mahalagang bigyan ng pansin dahil ito ay makakatulong na lalong pagandahin ang pagdaloy ng trapiko. Number 8, the philosophy of a Pinoy driver. Dito sa number 8, pinapaliwanag dito ang pagkakaroon ng patas na pakikisama at ang tinatawag na doctrine of a last clear chance. Mahirap ma-determine kung sino ang may mali sa driving doctrine na ito, ngunit tinutukoy ng doctrine na ito sa parehong panig kung sino sa kanila ang naging sanhi kaya nangyari ang aksidente. At syempre sa philosophy of Pinoy driver, kasama din ang tinatawag na first come first serve or minsan ay tinatawag na rotonda rule. Number 9, sa mga daanan ng mga naglalakad lang. Dapat iwasan ang mga daanan ng mga sasakyan kung naglalakad lamang. At kung tatawid naman, dapat sa tamang tawiran pumunta ang mga tao na nais tumawid sa kabilang kalsada o daan. At kung sasakay naman, dapat sumakay lamang sa mga lugar kung saan humihinto ang mga bus at jeep at iba pang mga sasakyan. And last but not the least, palaging mag-ingat tuwing magmamaneho ng sasakyan. Dahil kung ang lahat ng mga nagmamaneho ng mga sasakyan ay palaging iniisip ang pag-iingat, maiiwasan din ang mga bagay na posibleng pagmula ng aksidente. Gaya ng mga sumusunod. Palaging e-check ang makina ng sasakyan bago magbiyahe. Huwag mag-drive kapag lasing. Huwag din mag-drive kapag sobrang galit. Ganun din naman kung malungkot o depressed. Huwag pilitin mag-drive kapag may sakit at huwag magpatakbo ng sobrang bilis dahil lamang sa pagyayabang at huwag makipagpaligsahan sa mga public traffic place o mga public transport. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating video tungkol sa 10 mga bagay para sa ligtas na pagmamaneho at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.